ay nagtapos ng kanyang pag-aaral bilang Political Science Major in Governance sa Paaralang de La Salle University. Ang kasalukuyang direktora ng Kababaihan ng Maynila, anak ng ating magiging at mahusay na alkalde, Mayor Lito Atienza. Isang mahusay na news anchor at journalist at isa ring artista at executive producer ng programang Maynila sa GMA7. Ang napili ni Yorme upang maging kanyang katuwang sa muling pagbalik ng gloria at liwanag sa ating lungsod. Ang bagong liwanag ng Maynila, palakpakan po natin, Vice Mayor G. Atienza! Isang organisasyon na pinuna aking mga magulang 40 years ago. Papasok ko po dito ang namin yung nakita kasama ng kababaihan. Alam niyo, tinanggap ko po ito, hindi ko pa po iniisip na pumasok sa mundo ng politika. Pero, gaya po ng aking kapatid na si Kuya Kim, kilala niyo po yun. Kamukha po po ba po yun po? Mahal na mahal ko talaga ang instituto, no? Hindi, kagaya po ng aking kapatid na si Kuya Kim, ako rin po ay nasa telebisyon bilang isang broadcast journalist. Pero sa totoo lang po, ang aking pangarap sa buhay, lalo na nung ako'y bata pa, ay maging isang misyonaryo. Ngunit hindi po yan na isa katuparan. Hindi siguro plano ng Panginoon sa akin. Kaya ang ginawa ko, dinala ko na ang puso ng misyonaryo kung saan mang karera ako dinala. Kaya 6 na taon, o halos 7 taon, ang ginagawa ko po, ako po'y tagapagbalita at umiikot po ako sa iba't ibang lugar dito sa ating bansa para kunin ang kwento ng ating mga kapatid na napag-iwanan sa laylayan ng lipunan. Ngunit sabi ko nga, sa aking pag-ikot at pagbitbit ng kwento ng ating mga kapatid na umiiyak mag-isa, minsan dahil lang sa simpleng hiling, pag ang gobyerno hindi marunong makinig sa tao, ika nga ni Yorme, mga kalintang. Kaya, nung tinanong po ako ni Yorme na kung maaaring maging kanyang katambal, sa totoo lang po, ang una kong ginawa, tinignan ko kung pareho kaming puso. Dahil bilang isang broadcast journalist, meron po ako mga tinatayong advokasya. Pinaglalaban ko po yan hanggang patayan. Pero bago yun, alam ko na ang tawag nyo sa aking ama ay bulaklaki. Tama po ba ako? Kasi akala nila, hindi ko alam. So pag-ikot ko sa mga barangay, nagpupulungan sila. Yan yung anak ko bulaklaki mo. Ang hindi nila alam ko ako din. Alam niyo po, ako po ang bunso sa aming pamilya. Pang-anim po ako. Pero alam ng buong pamilya ko yan, na kapag ako ay tumayo sa isang bagay, kahit pa magkampi-kampihan ng 5 mga kapatid, kasama ng magulang ko, hindi po ako natigilan. Kamakailan lang, nung nalaman ng aking magulang at ang pamilya na ako ay magiging katambal ni Yorme, pinagplanuhan po nila ako. Nalaman ko na gusto na ipasuot sa akin ang polo na bulaklaki ng aking ama. Ipapaputol na daw po nila para pumasa sa akin. Dahil ang kuya Ali ko daw, sinuot daw yun nung siya'y tumatakbo. Dahil sa nervous ko po, aking mga lolo at lola, inunahan ko po sila. Kaya pinatatakan ko po ng malaking bulaklak ang aking likuran. Nakikita nyo ba? Pinapagbigyan ko sila, pero nasunod pa rin ang aking kagustuhan. May bulaklak naman yun. Tinatala na po nila ako. Alam mo, ibig sabihin na makulay na bulaklak na ito ay ang pagiging inklusibo. Sabi ng Panginoon, di ba, pantay-pantay po tayo sa Kanya. Tama po ba yun? Pero meron akong nakita sa aking trabaho, hindi po pantay-pantay ang buhay ng lahat at hindi lahat naririnig. Kaya tinatayo ko po ang ating mga kababayan
Minahal niya kayo parang nanay at tatay niya. Di ba siya nag-umpisa ng mga allowance mo? Siya rin po ang nagbigay ng insure. Tama mo ba? Mukhang pumabaon kayo dyan konting insure. At alam ko, siya rin ang nag-umpisa na magbigay ng cake sa inyo. Naaalala niyo po yun? Sabi ko, mahal ng senior citizens. Okay yun. Ang pangalawang tinatayo ko po ay ang ating mga kapatid na may kapansanan. Mahirap pong mabuhay na may kapansanan. Kaya dapat sila ay napapansin ng ating gobyerno. Pagtingin ko kay Yorme, siya pala ang gumawa ng Job Inclusivity Act. Ang ibig sabihin, ang ating mahal na senior citizens at PWD, maaari pong magtrabaho dahil inubligan niya ang ibang mga establishmento na kumuha ng senior citizens at PWDs. Kaya sabi ko, dalawa na, mahal ko rin. Pangatlo, dahil ako po ay batang bukid. Hindi mo farm ang bukid, ha? San Andres Bukid, Manila. Hindi ko ako si Alice Buo. Ako po ay nabuhay sa isang barangay na kalahati ko ng tao doon ay Muslim. Kaya tinatayuan ko po ang ating mga kapatid na Muslim. Dahil para sa akin, kapatid ko sila, pamilya natin sila. Pero magtanin mo kayo, mahal din ang mga Muslim. Siya ang bumuo ng Manila Muslim Affairs. Pero alam niyo po, aming mga nanay at tatay, nalaman po namin, 2 weeks ago, sinarado po ang Manila Muslim Affairs. Hindi po namin alam bakit. Siguro, para hindi nila maalala si Yorme. Pero tingin niyo ba dahil sinarado yun, makakalimutan si Yorme ng mga Muslim? Hindi naman siguro. Kaya pakupunga po namin ni Yorme, ibabalik po namin ang Manila Muslim Affairs para maramdaman nila nakasama pa rin sila dito sa ating relasyon. Pang-apat na aking tinatayaan. Dahil ako po ay nasa kolehiyo, ako po ay gumawa ng kursong Political Science Major in Governance 25 years ago na po yun. Akala kasi yung iba, 25 na lang ako. 43 years old na po ako. Tatlo na po aking mga anak, na mga teenager at malalaki na po. At halos 20 taon na po akong kasal. Matanda na po ako. Pero, kagaya nga, yung mga nakilala ko nung ako ay naging working student dahil ako po yung nag-artista. Dahil sabi ng ama ko, o kolehiyo ka na, magtrabaho ka na, ikaw magbabayad ng college mo. Kaya nag-artista po ako at marami akong naging kaibigan na parte ng LGBTQ plus community. Nakita ko po, hindi po patas ang panlaban nila. Meron pa rin pong diskriminasyon pagdating sa oportunidad. Pagtingin ko kayo, mahal niya ang LGBTQ plus. In fact, meron siyang group of Bexies of Manila. Sabi ko, ang dami ko naman mga mahal na mahal ko rin. At finally, taas po ang kamay ng solo parents dito ngayong umaga. Meron pa po bang solo parents? Konti lang. Nag-asawa po kayong lahat din. Nabibiro lang po. Pero alam ko, meron kayong mga anak, apo, o kasama sa pamilya na parte ng solo parent. Alam nyo, aanalayan din po namin yan. Mahirap pong tumayong mag-isa para tustusan ang pangangailangan ng pamilya at sa galing, wala silang kayahan. Mahirap yun. Kaya nandito po kami para alalayan sila sa pamamagitan ng live tour para po sa lahat ng nalilito. Ang pagtingin ko kayo, nakita ko, mahal din niya ang mga solo parents namin. Kaya nung nakita ko lahat ng listahan, sabi ko, mukhang nahanap ko na yata ang soulmate ko sa public service. Kaya, binigay ko po ang aking matamis na oo. Sabi ko, Yorme, papayag ako maging iyong katambal. Ngunit, sabi ko, sa lahat ng pwede mong kiluha, bakit ako? Ang dami-dami pwede mong maging vice alcalde. Ang dami may gusto mag-apply sa'yo. Pwede naman kayo, tatay. Pag tinanong ka ba, papayag ka? Papayag si tatay! Yorme, bakit pwede siya vice alcalde? Pero sabi niya sa akin, unang-una, alam ko handa ka na para maging vice alcalde, para ipagpatuloy ang naumpisahan ng iyong ama. Nakapagtapos ka ng political science, major in
Sinabi niya, dahil unang-una ikaw ang direktora ng kababaihan ng Maynila, alam ko na for 40 years, ang tumulong sa mga kababaihan ng Maynila ay livelihood project at gusto niyang gawing prioridad para sa bawat Manileño na matuto tayong lahat na tumayo sa ating mga paa sa pamamagitan ng paghahanap buhay ng marabal. Matulungan ang ating mga kapatid na nakipaglaban ng patas at bigyan ng oportunidad ang ating mga kapatid na ngayon ay umiiyak dahil wala silang nakuha ang oportunidad. Nung narinig ko po yan mula kay Yorme, ang sinabi ko sa kanya, Yorme, ipaglalaban kita hanggang sa dulo ng mundo dahil naniniwala ako na ang sigaw ng mga Manileño na bumalik na ay dahil gusto nilang maramdaman ang pagmamahal muli mula sa isang lungsod na nagmamahal sa kanila. Alam niyo po, ang ina-applyan kong trabaho ay ang magiging vice alcalde. Ang trabaho po nun ay maging ina ng konseho. Pangalagaan ang City Council, gumawa ng mga batas, resolusyon at ordinansa na makatutulong po sa bawat Manileño. Narinig niyo na po ang aking mga pinaglalabang advokasya. Then alam niyo na rin po, kalang araw, kung mamarapati po ako ay makupo bilang vice alcalde. Alam niyo na rin po na ako, kasama ng City Council at ni Yorme Isko Moreno, ang magiging boses ng senior citizens para matugunan ang mga pangangailangan niyo at masigurado na ang buhay niyo dito sa lungsod ng Maynila ay magiging masagana habang nandito kayo sa mundo ng kapatid. Aming mga lolo at lola, sa bawat distrito na aming iniikot dito sa Maynila, bawat barangay, isa lang naman po ang sinisigaw ninyo eh. Ano nga po yun? Ano po yun? Oo, maliit ka na, di ba? Alam ko po bakit yung sinisigaw ito. Dahil alam niyo na kapag bumalik si Yorme, babalik na rin kayo sa Maynila. Mapapansin na rin kayo at mararamdaman niyo ang kalinga mula sa gobyerno ng Maynila na nakikita ang mga pangangailangan niyo. Kaya huwag po kayong mag-alala dahil babalik na po si Yorme Isko Moreno Tumagoso at kasama na rin po si Chia Tienza para malalay sa lahat ng programa at gusto niyang isulong dito sa ating mahal na lungsod. At bago po ako umalis sa bawat distrito, ako po ay nag-iiwan ng alaala. Kasi nanay, ayoko po maalala nilang ang mukha ko. Dahil ang mukha, nagbabago. Ang mukha, mapangit. Ayoko po yun na maalala niyo. Gusto kong iiwan sa inyo ngayong hapon ay ang aking puso